Hello everyone! Kumusta po kayong lahat? Narito muli si Sijo Vlogger sa kanyang panibagong mga hugot. Sa mga lahat po nakasubscribe at nag-aabang sa aking lahat ng mga content, maraming po salamat sa inyong lahat and shout out po sa lahat ng aking team. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe sa aking channel and please touch the bell for another notification. Ngayon po ang pag-uusapan natin is about for sa maling tao. Marami pong makaka-relate sa ganito. Sino ho dyan? Labas! Taas ang mga kamay. Char. Ito na guys, ang sign na sa maling tao po tayo. Kasama ba ako doon? Ay, hindi pala. Love na love ako ng mahal ko. Kahit anong away namin, gagawa ko siya ng pagkakan. Ito na guys, simulan natin. At si Sijo Vlogger ay nagsisimula naman maging madaldal. Ito na guys, ang sign. Ang anim na sign na nasa maling tao po tayo. Ito po, bulag tayo sa sobra nating pagmamahal. Bulag tayo sa pag-ibig natin sa Kanya na hindi natin nakikita kung tama ba o mali. Ito na ho, ang number 1. Nagbibigay ka o ibinibigay mo na ang lahat para sa Kanya na kahit wala nang maibalik. Tandaan natin, na kaya tayo nagkikipagrelasyon upang maramdaman natin na tayo ay mahalin. At di tayo lang ang nagmamahal. Paano kung tayo lang ang gumagawa ng paraan to grow sa inyong relasyon o sa iyong partner at siya ay walang effort? Number 2, dati kayo nag-aaway ba't sa huli hindi pa rin naaayos? Sa ganong sitwasyon, wala pa rin yung naaayos o solusyonan ang bawat away ninyo. Na ayaw niyang mag-compromise, yun bang kahit wala siyang pinakikinggan kundi para sa kanya, ang sarili niya lang. Sometimes makikinig, pero di ka niya iintindihin bakit parating ganon ang sitwasyon ninyo. Number 3, nagkukunwari ka lamang. Yung bang bakit ka nasasaktan? Yung bang kahit nasasaktan ka na, di mo kayang ipakita sa kanya. Kasi natatakot ka, baka magalit siya o mag-away kayo muli. Wala kang kapanatagan na pwede kang sabihin sa kanya ang lahat ng iyong problema o nararamdaman. Number 4, hindi na nag-grow ang sarili mo o hindi na lumalago kung sino ka. Hindi mo na magawa na wala ka ng kalayaan. Nasa kanya na ang lahat. Yung bang pagkaramdam mo parati kang may takot, may kaba. Na pagkaramdam mo na parati kang wasak. Hindi ka kompleto. Na kahit kailan hindi niya kayang ipakita na ikaw ang magiging priority niya. Kaya ang nararamdaman mo parating talo, masasaktan, at umiiyak. Number 5. Nawawala ka na sa iyong sarili at ang mga taong nakapaligid sa iyo, mga taong nagmamahal sa iyo. Dahil sa sobrang mong pagmamahal sa Kanya, nakakalimutan mo na ang totoo na nagmamahal sa iyo, wala ka ng kalayaan. Yun pang mundo mo ay nasa Kanya lamang umiikot. Pang-anim, the last, mahal mo. Yes. Ngunit masaya ka ba na kumakapit ka lamang kasi siya ang nagmamahal sa iyo o nagpapasaya sa iyo? But, tama ba na ito nagbibigay sa iyo ng kasiyahan mo? Di ba dapat nakahimlay ka sa kanya at hindi puro sakit ang ipinaparamdam sa iyo? Hi guys! Ang sakit nito ha, in fairness. Sa mga taong nasa maling tao at hindi pa ho nakikita, wake up! Gumising naman ako kayo at mag-isip-isip kung sino ho ba? Tama ba siya para sa iyo or masasaktan ka lamang? At parating masasaktan ka lang para sa kanya dahil hindi mo rin kayang give up. Oh my gosh. Salamat ako, hindi ako kasama dito sa maling tao. He helps me so much. Ako yun siya yung sumusuko sa akin. Char. Ang haba ng hair ni Hugoteron sawi. Sige guys, pag-usapan na natin. Number 1. Yung nagbibigay ka sa kanya at wala kang inaasahan may babalik para sa iyo. Ito yung pagmamahal na hindi
Hindi na nag-iisip kung kaya niyang bang mahalin ka, kaya kanyang pasayahin, or kaya niyang maibalik ang lahat ng effort mo, yung pagmamahal mo, pag-iintindi mo, pag-uunawa mo sa kanya, na kaya mo nang isuko ang mundo para sa kanya. Yun ang tinatawag ng pagmamahal ng sobra at bulag. Dahil kaya niyang bitawan ang lahat-lahat na kung anong mayroon siya. Kaya niyang ibigay kahit mundo niya para sa taong kanyang minamahal. Sa tingin niyo ba tama ito? Or mali? Sa tingin ko para ho sa akin mali. Kapag tayo nagmahal, dapat kaya niya rin ibalik na mahalin ka. At hindi lang ikaw nagmamahal para sa kanya. Na kahit ibigay mo man sa kanya ang lahat-lahat, at least kaya kanyang mahalin ng totoo. Di ho ba? Number 2, yung parati ho kayo nag-aaway. Sa totoo po sa relasyon, normal na parati nag-aaway, away-bati. But sa huli, nagkakaunawaan kayo. Pero kung yung away niyo po ay hindi na normal, or parati kayo nag-aaway, and then sa huli, isa lang ang susuko, na kahit alam niyang siya ang mali, hindi siya marunong magtanggap sa sarili niya at ayaw niyang pakinggan yung partner niya, at hindi niya kaya solusyonan kung ano nararamdaman ng isa, ng partner niya, anong tawag po dun? Ayaw mag-compromise po pag ganyan ng isang tao. Ibig sabihin, yung sarili niya lang ang iniisip niya, yung sarili niya ang kaligayahan niya, wala siyang pinakikinggan na kahit na sino. Ang tao po o ang kapartner po natin, dapat marunong din po magtanggap ng pagkakamali. Na kahit alam po natin na hindi tayo ang may kasala, kung marunong po tayo mag-sorry at pag-usapan ang bawat pinagkakatampuhan, sa huli, magkakaayos po kayo. Kasi walang away na hindi natatapos. Pero dapat to, nag-uusap kayo para maunawaan at maintindihan ng partner mo. Di ho ba guys? Pangatlo, yung nagkukunwari ka lamang. Sa isang relasyon na yun away-bati, na ikaw lang nagbibigay, masakit di ho ba? Masakit. Paano kung ikaw lang? Hindi mo masabi sa kanya lahat ng problema mo, not only for sa relasyon ninyo, sa sarili mo, sa pamilya mo. Hindi mo masabi sa kanya na may problema ka. Kasi hindi ka pakikinggan. What if nga lang sa relasyon nyo, hindi niya maayos kung mag-compromise na ayusin yung bawat isa sa inyo. What if pa sabihin mo sa kanya na may problema ako. Pwede ba ako magkwento sa iyo at mas gumaling ng pakiramdam mo? Di ho ba? Eh kaso ho, yun sa inyo nga lang po, hindi niya na magawa mag-compromise. What if pa sa iba? Yun lang mo, masakla. Natatakot ka magsabi rin sa kanya kung ano nararamdaman mo. Kung bakit madalas kayo nag-aaway. Natatakot ka kasi hindi niya kayang solusyonan ang bawat problema ninyo at hindi niya kayang ibigay sa iyo ang lahat ng kailangan mo. Yan ho yan. Nasa maling tao kayo. Paano ka nga ba lalago? Paano yung mga pangarap mo binitawan mo dahil sa kanya? Paano yung mga gusto mong gawin sa buhay mo ngunit hindi mo magawa? Wala ho kasi yung mundo niya umiikot lang po sa iyo o sa kanya. Dapat ho, meron ho tayong kalayaan na kaya natin gawin yun para sa sarili natin, sa buhay natin, sa ambisyon natin. Not only for her or him, nasa mundo niya. No! Yan ang hindi na matatawag na tamang relasyon. Dahil sa kanya lang umiikot ang buhay mo. Di ho ba? Ito na guys, nawawala na yung sarili sa lahat ng taong mahal mo. Yan ako yung sinasabi ko kanina. Kapag mahal ka ng isang tao, kaya niyang i-accept or tanggapin ang pamilya mo. Nawawala na po tayo minsan sa sentro ng buhay natin dahil sa pagmamahal natin ng sobra sa kanya. Hindi na natin nagagawa, wala na tayong kalayaan. Dahil yung mundo natin sa kanya na lang umiikot. Siya na lang lagi natin iniisip. Minsan yung sarili natin, hindi na natin iniisip kung tayo ba ay nasasaktan or masaya pa tayo sa nangyayari sa inyong relasyon.
Kasi nga ang mundo mo nasa kanya na lang. Hindi mo na iniisip yung sarili mo. At hindi mo na rin iniisip sa huli, anong kahihinatan ng lahat. Ang saklap guys. Sakit. Ito ang dalas. Mahal mo, oo, mahal mo nga. Pero sa kanya na ho ang lahat eh. Mahal mo nga, binigay mo ng lahat, ginawa mo ng lahat. Pero siya ba, binigay sa iyo lahat? Kapag ganyan po ang isang relasyon, na isa lang po ang gumagawa ng paraan, at isa lang po ang kumakapit, ngayon pa lang po mag-isip-isip na po kayo. Kasi, sinasabi ko po sa inyo, walang patutunguhan o ang ganyang relasyon dahil wala hong tanging ikaw lang ang gumagawa ng way na maayos kayo yung sa pag-aaway nyo. Lahat ng sacrifices mo sa kanya, ikaw lang. At hindi niya kayang gampanan kung anong mayroon kayo. Kapag pumasok po tayo sa isang relasyon, ibig sabihin po, may obligasyon na po tayo sa kanya o sa tao minamahal natin. Dahil kung ano po ang obligasyon nyo, yun ang dapat nyo tuparin. Dahil hindi po lahat ng oras laro at hindi mo kayang mag-commitment sa isang relasyon. Ang isang relasyon, kasama na po ang lahat, ang sacrifice, commitment, lahat po yan kailangan po natin sa isang relasyon. Dahil kung wala po kung wala po yan lahat, ano pang relasyon na mayroon kayo? Wala ho, wasak ho kayo sa huli at kawawa lang po yung tao nagbibigay sa atin ng pagmamahal ng totoo. Paano po isang araw ng babae na yun siya o ng lalaki na siya? Tatanggapin niyo pa rin ho ba? Hindi na. Nasa maling tao na po tayo Kaya ngayon pa lang sinasabi ko po sa inyo, buksan niyo po ang isip niyo, ang puso niyo. Mag-isip-isip po tayo habang maaga pa at hindi pa tayo nawawala sa sarili natin. At wala na tayong iniisip kundi lamang, siya lamang. Buksan niyo na po ang isip niyo at isipin na po natin kung tama pa ba ang ating ginagawa or hindi na. Guys, maraming salamat sa lahat at sana may matutunan po kayo sa aking topic natin sa Hugot Talk ni Shedyo Vlogger. Ang hugutirang sawi, parating sawi. Char. Ang hugutirang sawi, ngunit maligaya sa kanyang jowa. Yes, guys, totoo yan. Hindi pa ako kasama dyan sa maling tao. Mahal na mahal ako ng boyfriend ko. Going to 8 years na po kami. Ito po yan. Going to 8 years na po kami pero hindi mo ako mag-aasawa. Char! Masarap pong malaya. Paano guys, hanggang dito na lamang po at marami po salamat sa lahat na nagsusupport sa aking channel. Bye everyone! And God bless po. Saan po kayo ng panig ng mundo. Mag-ingat po kayo. Bye! Love you all! Bye!